So today is Sunday, so we're going to visit the farm. And pupuntahan natin yung tanim ng mga pinya and other fruit bearing trees na nasa loob. Tingnan natin kung nagbubunga na after how many long years na naitanim, na-maintain. So let's go! Blessed Sunday to everyone. So andito tayo ngayon sa taniman ng pinya sa San Jose, sa San Luis, Aurora. So ito, i-interview natin yung nagtanim dito sa farm, si Chok, ang katiwala ni Mother. Okay, so Chok, ilang ano na to? Ilang buwan na itong simula nung tinanim hanggang sa ngayon? Bali 11 months na po ito. Mag-iisang taon po siya ng March. Okay, so almost 1 year. So itong variety pala ng pinya is ang tawag pala dito is smooth cayenne or Hawaiian variety. So ito yung famous na pinya na dito sa Pilipinas na matatagpuan na usually na nag-grow dito sa ating mga bukirin na itinatanim. So ang base sa aking pagbabasa sa pagtatanim ng pinya, so yung from transplanting up to dun sa flowering stage niya, aabutin siya ng 12 to 15 months. And then after 15 months up to 18 months hanggang 2 years, yun na yung production time niya. So pwede ka na mag-harvest nun around 18 months starting from the transplanting ng ating mga pinya. Okay, so mamaya titignan natin yung mga sample na makikita natin, yung mga tumutubo ng mga pinya. So andito ngayon tayo, naghanap tayo ng isang hilera ng mga pinya para ma-check natin yung mga nag-start na magbunga. So nasa under na siya ng flowering stage, kung saan after nito ito, so makikita natin ito yung nagpipink. So ito na yung start na yung pinakabunga niya, and then maghihintay lang tayo ng ilang months, and then after ganito ganito na yung magiging start niya hanggang sa lumaki na siya. So usually itong gantong variety around 2 to 3 kilos yun na ipoproduce niya na bigat ng pinya. Ito naman yung way para maging malaki lalo yung ating pinya na ipoproduce itong mga tanim na ito sila. So ito po ang gagawin natin para lumaki yung bunga ng pinya. Pipilipitin mo po yung talbos sa bubunutin. O ayan na po. Okay. Yan na po, yan. Lahat po yan, sacrifice po ang gagawin para halos lahat po matanggalan ng talbos para po lumaki yung bunga at mag-expand pa. Nabalitaan ko kasi na kapag itong puno, meron din siyang ipinoproduce na mga sucker plants. So usually yung sa isang puno, mga ilang sucker bang naikukuha niyan, na ipapaproduce. So pwede natin ibenta uli yun, di ba? Pagkatapos ng mag-ani tayo sa una. Opo. Bali po produce po niyang pantanim sa susunod po ay almost 3 pesos po. Ayan po yung pinakang kanya. Ito po yung ito po yung saker. Ito po yung pananim. Okay. So sa isang puno, pwedeng mag-ano siya? Pwedeng 5 o kaya 3 po. Pero kadalasan po almost 3 lang po. 3 to 5 na sucker para doon sa transplanting mo. Opo. Okay.
Market naman natin, mga usually, pagka ibebenta natin, magkano naman ang presyo ng isang puno, ng isang bunga. Depende po sa size ng bunga. Hindi, kumbaga, i-categorize natin as small, medium, and large. Opo, ganun po. Yung sa small, magkano pagka binili nila? Kababaan po 20 pesos. O yung medium, 30, o then large. 40. So sa wholesale yun. Opo. Okay. So itong taniman pala, around nasa 10,000 na pinya yung pinitanim dito sa bukid. So hintayin lang natin ng ilang buwan. Harvest time na tayo dito sa pinyahan. Sarap to, pang tinola. Sabihin, ayaw ng puno ng pinya na nag-ano siya, na Bababaran po ng basa. tubig. Oo. So yung kanyang paglaki is napipigilan. Opo, nababanso. So sa mga may gustong magtanim ng pinya, hanap tayo ng magandang pagtataniman. Ang gusto niya is yung bilad lagi sa araw. So hindi babad lagi ang lupa sa tubig, para naman mas lalong gumanda yung musbong ng ating mga itatanim na pinya.